Hello mga kabs, ako si Kabus na Vlogger. Ngayon pag-usapan natin ang mga mahalagang dalhin ng isang OFW o first timer dito papunta sa bansang Saudi Arabia kapag kayo ay mag-cleaner mga kabs. Mahalagang pag-usapan natin ito mga kabs dahil para sa ating mga kababayang mga baguhan at first timer magpunta dito sa Saudi Arabia o magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Ang mahalagang dalhin kapag ikay first timer papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs ay ang sumusunod. Mga dokumento mga kabs tulad ng passport, visa, medical certificate at employment contract mga kabs na pinirmahan mo doon sa Pilipinas. Yan ang mahalagang dalhin mo mga kabs kapag ikaw ay first timer dito sa bansang Saudi Arabia o papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. At narito naman mga kabs ang pangalawang dadalhin mo kapag ikaw ay pupunta dito sa bansang Saudi Arabia. Ang mga ito mga kabs ay ang mga personal mo na gamit. Katulad ng mga damit, toothbrush, mga shampoo at mga towel mga kabs. Narito ang mga dadalhin mo mga kabs. 2 o 3 set ng damit pantrabaho. 1 o 2 set ng damit na pambahay mga kabs ang dadalhin mo. Shampoo, towel mga kabs at medyas. At ang panghuli mga kabs, huwag mong kalimutan ang iyong underwear. Kailangan mga kabs, marami kang extra na mga underwear. Ang mga ito mga kabs ay kailangan ilagay mo sa iyong luggage o maleta. Hindi pwedeng hand carry ito mga kabs. Kasi medyo marami-rami ito mga kabs. At ang pangatlong dadalhin mo dito papunta sa bansang Saudi Arabia mga kabs ay ang mga sumusunod na naman. Cellphone at charger. Power adapter. Ito mga kabs, importante ito mga kabs. Magdala ka rin mga kabs ng cash. 1,000 pesos or 2,000 pesos mga kabs. Walang problema dito mga kabs kasi may mga kababayan tayo na papalitan yung pera mo na piso kapag ikay may piso mga kabs. Sa mga kababayan natin mga pauwi, papalitan nila ng real mga kabs kasi kailangan nila sa Pilipinas ang peso mga kabs kapag sila ay nasa airport na mga kabs, pamasahe ng taxi at panggastos naman sa Pilipinas mga kabs. Kaya pwede ka dito mga kabs magdala ng 1,000 to 2,000 pesos. Ipapalit mo sa ating mga kababayan sa mga pauwi mga kabs. At bakit mo kailangan magdala ng pera mga kabs na hindi mo naman magagamit dito? Magagamit mo yan mga kabs para sa isang linggong gastusan mga kabs kapag ang inyong kumpanya ay hindi pa magbibigay ng allowance mga kabs. Malay natin mga kabs, matagalan pa magbibigay ng allowance ang iyong kumpanya. At least mga kabs, mayroon kang pang backup na pera na magagastos mga kabs kaysa wala ka talagang dala. At ito pa mga kabs, importante rin ang mga vitamins at gamot na dadalhin mo dito mga kabs. Mahalagang paalala mga kabs, ang hand carry po ay titimbang lang siya mga kabs ng 7 kilos. Hindi ka lalagpas doon sa mga 15, hindi na pwede mga kabs. Kailangan 7 to 10 mga kabs, pwede na yan mga kabs, hand carry mga kabs. At dito na tayo mga kabs sa ating mahalagang tips para sa inyo mga kabs. Kapag kayo ay magta-travel na mga kabs, mahalagang ilagay nyo ang iyong mga dokumento sa isang hand carry bag o sa isang folder mga kabs. Alam nyo kung bakit? Para madali nyong kunin kapag mag-inspeksyon ng immigration sa Pilipinas. I-check yung mga visa nyo, i-check yung mga passport nyo, madali nyo lang kunin mga kabs. Huwag nyo ilagay doon sa luggage mga kabs, delikado. Baka hindi nyo makuha yon, nasa luggage yung mga kabs. Kailangan talaga mga kabs sa hand carry nyo lang ilagay at sa isang folder ang mga dokumento nyo, visa, kontrata mga kabs, passport at mga employment certificate mga kabs. Doon nyo ilagay talaga sa iyong hand carry, doon sa folder mga kabs. At pati yung mga charger nyo mga kabs at yung mga power bank sa hand carry nyo rin ilagay mga kabs para madali nyong kunin kapag ang yung cellphone nyo ay nalubat na sa iyong pagta-travel. At pangalawang tips ko sa inyo mga kabs, magdala kayo ng pagkain na madaling kainin mga kabs, katulad ng mga biskwit, katulad ng mga cup noodles, katulad ng mga Lucky Me mga kabs, ilagay nyo sa iyong malita. Kasi mga kabs, ganito yan eh. Pagdating nyo dito sa bansang Saudi Arabia, kapag hindi pa kayo mabigyan ng allowance mga kabs, so wala kayong kakainin, wala kayong chichibugin mga kabs, kailangan magdala kayo ng mga biscuit, noodles, Lucky Me pang backup nyo mga kabs kung sakasakaling kayo ay nagugutom mga kabs. Kasi dito mga kabs, kapag kayo ay nandito na sa bansang Saudi Arabia, pagdating nyo sa kumpanya, minsan ang allowance yung mga kabs ibibigay mga 1 araw o 2 araw. So pag wala kayong kakainin at wala kayong backup na mga dalang mga pagkain mga kabs, medyo magugutom kayo mga kabs. Pero
may mga allowance naman talaga ibibigay ng mga Cubs, kaya lang minsan di natin alam kung madali or kailan ibibigay mga Cubs. May allowance sila, obligasyon ng kumpanya mga Cubs, pagdating nyo dito bibigyan kayo ng mga allowance, mga kumot mga Cubs, mga unan, mga plato, kutsara, kaldero, bibigyan kayo dito mga Cubs para panluto mga Cubs. Mayroon ding mga kumpanya mga Cubs na wala silang ibibigay sa inyo ng mga lutuan na kailangan nyo mag-provide. Usually dito mga Cubs, ang kumpanya talaga magbibigay ng mga lutuan mga Cubs. So yan ang mga tips mga Cubs no, sa pag-travel dito papunta sa bansang Saudi Arabia, at sa mga cleaner na mga baguhan na magpunta dito sa bansang Saudi Arabia, mga kababayan natin mga Pilipino na nag-a-apply dito mga Cubs at magta-travel. Ayun ang mga tips ko sa inyo. At sa ating mga kababayan na nangangarap mag-housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia, apply lang kayo ng apply, huwag kayong mawala ng pag-asa sa sarili nyo. Maraming agency sa Pilipinas, hanap lang kayo ng hanap mga Cubs para kayo ay ma-hire at makapunta at matupad ang inyong mga pangarap papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Kung hindi kayo matanggap ngayon, apply sa kabilang agency, magpagawa ng maraming resume at ipasa sa mga agency para kayo ay matawagan mga Cubs. At kung nakatulong sa iyo ang video na to mga Cubs, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para manotify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger, housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia.